sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon, nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan. Dahil sa takot nila sa mga Hudyo, dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan, kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin niyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi niyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas, na tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay. Ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nagmag-alinlangan, maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito ay isinulat upang sumampalataya kaya kayo na si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos. At sa gayon, magkaroon ng buhay sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ngayon nga ay ikalawang linggo sa panahon ng muling pagkabuhay at ang dakilang regalo ni Jesus sa kanyang muling pagkabuhay ay ang Espiritu Santo. No? Hindi nga ba narinig natin sa Ebanghelyo, sabi ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Tanggapin yung Espiritu Santo. At kasama nito sinabi, sino man ninyong patawarin ay pinatawad na nga at ang hindi niyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Yan ang dakilang regalo ni Kristo nang siya'y muling nabuhay. Yan ang sakramento ng dakilang awa. Ang sakramentong nagpapatawad sa kasalanan, ang sakramentong nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Alam niyo mga kapatid, napakapalad natin sa Iglesia Katolika sapagkat tayo lamang ang simbahan na nakapagpapatawad ng kasalanan. Unang-una dahil sa ating simbahan ay tinatag ni Kristo, ay pinagkatiwala ni Kristo ang sakramento. At ang sakramentong ito ang nagbibigay ng Espiritu Santo sa binyag, no? Sa kumpil. Ang sakramentong ito na tinatanggap natin si Kristo sa kanyang katawan at dugo sa Eucharistia. Ang sakramentong ito na nagpapatawad ng ating kasalanan. Sakramento ng makikipagkasundo, gayon din sa pagpapahid ng langis sa mga may sakit. No? Kaya mapalad tayo sa ating simbahan dahil dito natin tinatanggap at nakatitiyak tayo, natatanggapin natin ang pagpatawad ni Kristo sa ating mga kasalanan. Kaya nga ngayon nga po, linggong ito, ikalawang linggo, ay ating pinagdiriwang ito bilang linggo ng Divine Mercy. Okay? So, kaunting pagbabalik tanaw, no? It was February 22 of 1931, no? 1931. Sino ba ang pinanganak na ng 1931?
Mukhang dito may mga pinanganak na noong 1931. Sapagkat yon ang taon na nagpakita ang Panginoong Jesus sa isang madre, ang pangalan niya si Maria Faustina Kowalska sa Poland, no? Sa Poland. At ang nakita niya ay isang si Jesus na may dalawang rays of light, no? Na nanggagaling sa kanyang mga kamay. Isa'y kulay puti na sumisimbolo sa tubig ng binyag, tubig na nagbibigay buhay. At ang isa naman ay kulay pula, no? Ang pula ay simbolo ng dugo ni Kristo na siyang nagligtas sa atin mula sa kasalanan. At mula noon, 1931, ay naiguhit ang larawan ng Divine Mercy taong 1934. At nung ang naging Santo Papa ay si Pope John Paul II, alam natin na si Pope John Paul ay taga Poland, di ba? Taga Poland. Sa mahabang panahon, ang aparisyong ito kay Sister Faustina Kowalska ay na-censure, no? Ibig sabihin, pinagbawal sa mahabang panahon. Alam niyo po mga kapatid, basta't may mga ganitong mga himala, aparisyon, mga ganito, the church will always be the last one to believe. Ba't ganon? Kasi alam niyo po kung bakit? Kasi unang-una, dadaan muna sa masusing scientific, no, investigation, scientific. At titiyakin muna na simbahan na ang visionary ay hindi nasisiraan ng bait, hindi nag-hallucinate, hindi nag-iimbento ng kwento. So titiyakin muna, kailangang i-rule out muna natin, kailangang i-rule out muna ng simbahan na walang pagpapanggap, walang pag-iimbento, no? Kundi tunay na naganap. Kaya it is always the church will always be the last one to believe an apparition. At yun nga, nung si Pope John Paul ang naging Santo Papa, isa sa kanyang unang ginawa ay ang to lift up, no, the ban, no? Yung pinagbabawal na pag-usapan, i-promote ang debosyong ito. At yun, under Pope John Paul II, na-recognize ang Divine Mercy apparition. At kay John Paul II rin, na naging santa, na-canonize itong si Maria Faustina Kowalska. So pareho silang tiga Poland, kaya very close sa puso ni John Paul II ang himalang ito na nangyari sa Poland. Okay? At iyon, taong 2000 lamang na naging nadeklara na ang second Sunday of Easter, ngayon nga po, ay Divine Mercy Sunday. So yun ngayon na ating pinagdiriwang. Kaya angkop naman kasi ang ikalawang linggo ng muling pagkabuhay ay dito ginugunita natin ang ating ebanghelyo ay ang pagbibigay nga ng kapangyarihan ng simbahan na magpatawad ng kasalanan. At hindi ba yun ang dakilang awa? No? Yun ang dakilang awa. Ang tayo mapatawad sa ating mga kasalanan. Kaya nga alam nyo, isang nakakalungkot na realidad kapag may mga Katoliko na hindi pinapahalagahan ang sakramentong nagpapatawad ng kasalanan. Kasi maraming mga Katoliko, they do not believe in that, no? They do not believe in the sacrament of reconciliation. Maraming mga Katoliko hindi naman nagkukumpisal. No? Pag tinanong mo, kailan ka huling nagkumpisal, marami sasabihin nung sila daw nag-first communion. No? Napakatagal na. Alam niyo mga kapatid, ito ang sakramento na huwag nating sinasayang. Sapagat ito ang sakramento, and this is the reason why Jesus Christ offered His life on the cross. No? Kaya siya naghandog ng kanyang buhay ay upang yakapin ang ating mga kasalanan at upang maipagkaloob sa atin ang sakramentong magpapatawad ng ating kasalanan at magbibigay sa ating muli
ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, that is the greatest gift of Jesus' resurrection. That is the greatest gift of Easter. Ang Holy Spirit na siyang nagpapatawad ng ating mga kasalanan. Kaya wag natin itong binabaliwala kasi pag binaliwala na ito, parang binaliwala na rin natin ang pag-aalay ni Kristo ng buhay sa krus. Kasi that's the reason why He offered Himself, His life on the cross, so that He will be able to give us the sacrament that will forgive all our sins. No? Kaya nawa po mga kapatid, nawa at least once a year, kasi that is our obligation as Christians, as Catholic Christians, to go to the sacrament of reconciliation at least once a year. And the best time is during the time of Lent. No? Kaya nawa, bilang pagpapahalaga kay Kristong nag-alay ng buhay sa krus at namatay at muling nabuhay para sa atin, let us always take advantage the mercy that we receive from the sacrament of reconciliation. May ipahayag natin ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya